What's up guys? So kakadating ko lang galing embassy at ikukwento ko sa inyo guys kung ano yung naging process. So I'm back at the Airo Hotel and as you know guys, 6 AM umalis na ako dito dahil walking distance lang naman guys yung hotel papunta dun sa US Embassy. So yung pagpunta ko sa embassy, sakto lang siya kasi pagdating doon, kapag nakaharap ka dun sa seaside, sa pinaka-left ng embassy, doon yung start ng pila. So, meron dong mga flock na ng mga people. Though, meron namang guys, appointment na nakalaan. And then, nung wala pang mga time, hindi nandun lang yung mga people nag-aabang. And then, afterwards, magkakaroon pala siya ng 4 na row. So, ang schedule ko kasi 7:15 AM. So, magkakaroon ng 4 na row, ipipila kong yung mga 7 AM, 7:15, 7:30, tsaka 7:45. So, magkakaroon ng 4 na row. Ngayon, afterwards, wala pang 7 o'clock, tingin ko pinapasok na kami. Kaya lang hindi ko siya sure yung oras kasi iniwan ko yung aking mga gadgets sa dito sa Airo Hotel. And wala naman akong dalang relo. So, pero tingin ko, before ng 7, pinapasok na kami. And then, pinadaan dun sa may pipila kayo ulit kung saan lalagyan ng barcode yung yung passport. Ang barcode na yon, I think, nanggaling yun sa appointment nyo din guys. Kasi chinecheck din nila yung appointment dun pa lang sa pila. Plus, doon naman sa barcode, kung talagang may appointment kayo, dapat yung barcode nyo available dun sa Otherwise, kailangan nyo i-communicate dun sa tao dun. Kung sa case ko, meron naman yung barcode ko. Tapos manifest yata yung tawag nila dun sa listahan ng mga barcodes na yun. Ibig sabihin, yun yung mga people na nakaschedule yung appointment this day. And then after nun, so konting wait lang naman. And then after nun is sa security check. So, papapasukin ko yun dun sa door and then security check. Ang dinala ko lang naman guys is 1 na envelope. Tapos sa loob ng envelope, nandun na yung lahat ng mga papers ko. Gaya nung nabanggit ko earlier. Yun yung mga papers na dala ko. Nilist ko naman sa kaninang earlier na video. So, afterwards, papasok kayo. After nung security check, so papasok kayo, may i-greet kayo ng employee and then papaupuin kayo sa waiting area. Kasi sobrang early namin guys, wala pang 7 yun. So, may mga waiting area doon. So, ang isang row is 12 persons, so 1 dozen. Tapos, marami siyang row. And then, sunod-sunod papaupuin. So, kahit saan naman kayo malagay guys, kahit saan, basta pagpasok nyo, maupo kayo. Kung 7 man kayo or 7:15, okay lang kahit mag-mix kayo dun sa sa isang pila. Ang importante nakaupo kayo doon. Kasi tinatawag naman nila guys, isa-isa. So sabihin nila, sa line na to, sino yung 7 o'clock? Tapos yun na yung papapasukin doon sa mga pre-screening. Tapos sa next line, sino dito yung 7 o'clock? Tayo, pasok doon sa door 2. Door 2 kasi yun yung pinasukan namin na yun. And then, ayun, hanggang lahat nung bench, matanong kung sino yung 7 o'clock. Kasi sa totoo naman is sila yung priority kasi yun yung nabook na slot nila. Ako, sa case ko 7:15, ihintay ko tawagin yung 7:15. So, after nung tinawag na yung mga 7:15, tatayo ka, papasok ka sa door 2. Pagpasok mo dun sa area na yun, may 3 step. So, ang unang step dun guys is yung pre-screening. Pre-screening, second step is biometrics, third step is yung interview. So, sa pre-screening, so pipila ka ulit, wait mo yung turn mo. Ang tatanong sa'yo kung anong purpose ng pagpunta mo sa US. So, for me, vacation lang naman. So, sinabi ko, vacation po. Tapos saan? Los Angeles, California. And then, prior ako magsagot guys, good morning pagdating ko dun sa counter. And then, naka-speaker naman sila, talagang bongga, maririnig mo guys. So, tinanong nila yon kung saan sa US, tsaka kung anong plan mo, kung vacation ba or something. At tsaka tinanong yung full name mo. Tatanungin yung full name mo and then i-verify din nila yung birthday mo. Tatanong nila sa'yo. So, in-state ko yung full name ko tsaka yung birthday ko. So, isang tanong, isang sagot lang. Pre-screening pa lang yun, guys.
So, after nung pre-screening sa step 2. Step 2, pila ka lang naman. So, pagdating doon, nag-good morning ako kasi, di ba, be nice. Nice naman tayo, guys. Wala namang mawawala mag-good morning. Tsaka, natutuwa ako kasi ang ganda ng mood nung nung mga nasa window. Talagang mababibes po na ma-approve ka. Walang negativity. So, ang saya. Tapos yung biometrics, una muna yung right, itong 4 na to. Yan, i-ano mo doon. And then yung next naman yung left, yung 4. And then yung next is yung thumb. Dalawa yan, sabay sila. And then afterwards, pipila kayo dun sa step 3, which is yung interview. So, nakapila kami, dun pinaupo kami sa bench. And then nung a little later, so nauna na yung unang first batch. Then inantay lang namin saglit matapos. And then kami na. So kami na, guys. Nakapila na doon isa-isa. Tapos ang experience pala is, 'di ba, yung mga nasa window, naka-speaker, talaga maririnig mo kung ano yung mga tinatanong nila, kung nade-deny ba, kung nade-deny, tapos kung na-approve ba. Tsaka maririnig mo talaga, guys, ang lakas ng naka-speaker. Tapos so nakapila ka, meron dong mag-a-assist sa'yo kung saan window ka ilalagay. Dun sa window na nalagay sa akin, I think it's window 27. So, ako, may dalawa sa akin at may nakasalang. So, yung nakasalang, ang tagal mag-interview nung nasa window namin, guys. Talaga magte-take siya ng mga 2 minutes, ganyan. Ang dami niyang tinatanong, naninigurado. Which is good naman, guys, na naninigurado. Pero kasi, di ba, pag mababasa natin sa mga vlog, mga 2 to 3 na tanong lang. But then, case to case pa rin, guys. Siguro, syempre, may mga, tinanong na related dun sa form niya, di ba? Hindi natin alam kung may bibisitahin ba siya doon or whatever. Pero, ayun, guys, sa experience, dun sa window na yon 27, babae siya, guys. Matagal siya mag-interview. So, nung turn ko na, guys, ang unang tinanong sa akin is anong plan ko sa US. So, ang sabi ko, vacation. Kasi yun naman talaga, guys, eh. Tapos, anong duration? So, 2 weeks vacation. Tapos, ang tinanong niya, anong gagawin mo sa US? Diba? Anong mga plano mo pagpunta mo doon? Parang ganun. Pero English, guys, ah. Ako, may, itinerary, syempre. So, sabi ko, So, the highlight of my trip would be visiting the Hollywood sign, the Hollywood Walk of Fame, the Universal Studio, Disneyland, and the Warner Brothers Studios. Yun yung sabi ko. Tapos sinanong niya, meron ka bang kamag-anak sa US? Sabi ko, wala. Tapos tinanong niya kung living ako with saan ako nakatira? Are you living with your parents ba? Sabi ko, yes. Kasi totoo naman din, guys. Umuwi ako ng Bulacan, doon ako nakatira. And then, tinanong niya kung may relative ka ba sa US. Wala naman akong relative doon, so sinabi ko no. Tapos, 2 beses niya tinanong, guys. Talagang susubukin ka ng tadhana. Dapat firm ka and attentive. Tsaka, kung wala naman talaga, di wala. Tapos, after nun, tinanong niya kung nakapag-travel na ba ako abroad. Sabi ko, yes, I've been to ganito, ganyan. Alam niyo naman yun, guys. Kung kilala niyo ako, guys, talagang nagta-travel ako. So, medyo marami na din tayo na travel. And, ayun, in-state ko lang yun isa-isa. Para makita niya talaga na nagta-travel talaga ako. Tapos, ang next na tinanong niya is, are you traveling alone? Sabi ko, yes. Diba? Kasi, yung iba ko namang out of the country, nag-travel alone naman talaga ako. So, ganun, guys. Kaya siya ang tagal. Kasi ang dami niyang tinatanong. So, at the end of the day, na-approve tayo, guys. Yay! So, hopefully, sana makapunta tayo ng US. No? After, sabi niya pala, congratulations, you're approved. Kinuha niya yung passport ko. And then, after 2 weeks. Ngayon, after 2 weeks, meron kasi akong travel ng April 25. By the way, today is April 13. May travel ako ng April 25 sa abroad. Sabi ko, one question, I have a travel on the 25th tapos in-state ko yung country kung saan ako magta-travel.
can we have it delivered before the 25th? Sabi niya, sabi ko. Tapos sabi niya, kumuha siya ng paper, sabi niya, yes, I'll take a note. Ayun. Tapos naglagay siya ng note dun sa passport ko. Sticky note yun, guys. Tapos naglagay siya ng note na April 25th, may travel ako. So, thank you kay Lord. Talagang pinag-pray ko. Kasi guys, hindi rin biro ang pag-process ng US visa, guys. Medyo pricey kasi yung visa fee, guys. Kaya talagang ilaban ang dapat ilaban sa interview. And be nice lang and confident, no? Kapag ngatal-ngatal ka, baka hindi ka ma-approve. Talagang pakita mo na genuine naman yung pagpunta mo sa US. Ang daming tao, guys. Parang ang daming pupunta ng states. Tapos, ayun nga, guys. Before ako, kwento ko lang din, meron talagang mga na-approve, unfortunately. Kasi talagang maririnig mo sa speaker, sabi. Yung isa, hindi ko alam kung American yun but I think so. Sanay siya mag-Tagalog. Kapag mga oldies, yung na-interview niya, ayun. Guys, nagtatagalog naman. So, very considerate. And then, yung nasa Windows 28 talaga, apakalakas magsalita. Talagang kapag hindi ka approve, maririnig mo. Ang lakas niya, very loud. Yung speaker niya. Buti na sa window ko, sakto lang. So, kahit ma-approve or hindi, sakto lang. Pero, thankful kay Lord kasi na-approve tayo. Tapos, ayun, nag-exit ako. Nag-exit ako dun, guys. And then, bumalik na ako dito sa hostel. And then, ang mga napansin ko lang, guys, number one, ang daming naga-Amerika pala, no? Kasi yung at the time nung nandun ako sa pilahan, 3 flock ng benches. So, yun pa lang, magkano yun? 'Di ba? Parang 7 to 8 o'clock. Parang around 60 kasi yung isang flock So, 180 yun. So, isipin mo na lang magkano yung mga visa fee nung lahat na yun. Malaki din pala ang no? Malaki ang napoproduce ng kita pala ng US visa sa mga ganyan. Wala lang, na-share ko lang, guys. Alam mo nyo naman, guys, di ba? Na-observe natin. And then, what else? Yun lang, guys. So, basta be confident and be genuine. Yun lang. Tapos yung wear ko ngayon, guys, ito lang naman, nag-blazer ako from TikTok shop nga lang to sa Inspi. Tapos, ito, TikTok shop lang din to. Tapos, pants na gray at nag-shoes ako ng black. And then, yung iba naman, mga naka-collar lang, hindi naka-formal. Okay lang din naman. Pero ako, prefer ko kasi mag-formal na kasi US Embassy parang mataas din ang And kudos dun sa mga nasa window kasi talagang ang good vibes nila. So, na-happy ako. Nadala yung mood ko talaga, guys, para dun sa visa interview. Talagang nakakagaan. Sobrang talagang good morning, ganyan. Talagang nakaka-happy sila. So, isang factor na rin yun na maganda yung mood mo. At saka, guys, mag-prepare kayo ng mga generic na tinatanong nila. Para pag nandoon ka na, di ba, yung actual na, alam mo na yung sasabihin mo kahit papaano. And then, maging attentive ka, guys, kasi inuulit-ulit nila kung wala ka naman talagang relative doon. No at no naman talaga ang sasagot mo. Sa akin 2 beses inulit kung meron ba akong relative doon. Siya, 2 beses tinanong pero hindi siya magkasunod. So niratambol-ramble niya talaga kung genuine ka. So I think that's it, guys. Na-approve tayo sa visa and sana kayo rin. So dito natin i-end ang vlog. Bye!